Ma'am, bagay ka sa gurong Pinoy online review. Galing mo mag-discuss. From Teacher 10. Hi teachers! Happy future Robbies! Kumusta? Kumusta? Alam niyo ba, dun sa FB page ko, may nag-tag sa akin na hiring nga yung gurong Pinoy. Tapos pinag-isipan ko kung gusto ko bang mag-apply or hindi. Minsan kasi gusto kong itry. Or kaya yung pupunta kay Sir Melvin, char! Yung sasama sa YouTube niya, yung sa live. Pero char lang po. Pero yun nga, hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagpasa ng resume po. Kasi nahihiya ako. Nahihiyain, char. Pero yun po, maraming maraming salamat po. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, mag-random na ako ng boosters. Hindi ko na siya itutuloy-tuloy yung numbers. Kasi yung iba sa inyo sabi daw, pag alam na daw yung tanong, ine-next na. Pero tandaan ha, hindi lang question and answers ang tinatandaan, kundi paano yung ratio. Tignan natin kung tanda mo pa to. Char! Okay, pag-usapan natin ang action research. The question here is, what is the objective of action research in instruction and school management? A, it aims at strengthening authority of participants. B, it seeks to solve instructional and school problems. Letter C, it aims at increasing the work of teachers. Letter D, it seeks to make students loyal to the school. Okay, first, sino ba ang gumagawa nitong mga action research na to? Siyempre, ang gumagawa po niyan ay teachers po. Yung mga nagtuturo na po sa school, ang mga ginagawa na po nilang research ay action research. At ano nga ba ang objective ng action research? Si A daw, ini-strengthen niya daw yung authority ng mga participant. Mas pinapalakas nila yung authority. Letter B is gumagawa siya ng mga research para masolusyonan kung ano man ang problema sa pagtuturo or sa school. And letter C, ang aim nito ay bigyan pa or dagdagan pa yung trabaho ng mga teachers. And letter D, it seeks to make a student loyal to the school para maging mas loyal ang mga estudyante daw sa school. What is your answer? A, B, C, or D? Kung alam mo sagot, isigaw mo na. Okay, the answer is letter B. Yes, you are correct. Kasi po, ang action research po, ginagawa po yan, tinitignan po kung ano yung mga problema sa school at ano yung mga maaaring gawin dito para masolusyonan yung mga problema sa school. And that is a action research. Kumbaga, may action ka sa problema. Nag-iisip ka ng mga solusyon at dapat gawin. Hindi ka lang basta magkakaroon ng research, isusulat mo lang, but this one, you have to make an action. Nakuha ba ang tamang sagot? Papasa ba? Papasa na, magtatap pa. At yun lamang po, thank you po. Deserve nyo ma-follow ng maraming aspiring LET exam passers. From Sir Neil. Thank you po. Hi teachers! Happy future Robbies! Kumusta? Kumusta? Ulitin ko po, maraming salamat po sa tiwala po ninyo. Maraming salamat po sa pag-appreciate ninyo, sa pag-message ninyo. Kinikilig po ako sa totoo lang. Sa mga LET September na pinagkakatiwalaan po ako, maraming salamat po. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Kung alam mo sagot, isigaw mo na. Okay, let's answer this one. Which is or are true of the PQF? Pag sinabi nating PQF, that is a Philippine Qualifications Framework. Ano ba ang totoo dyan? So we have 1 to 4 dyan. Number 1, it has 8 levels of descriptors. Number 2, it is about the college courses earned in higher education institutions. 3, it presents an articulation of the different levels of education in the Philippines. And number 4, it does not concern TESDA. So ano yung mga totoo dyan or ano ang totoo dyan? A, B, C, or D? Pakitignan. Kung alam mo sagot, isigaw mo na. Okay, tandaan, yung PQF po, we have level 8. Okay po, level 1 to 8. Ang level 1, nag-i-start dyan si 10. Ang grade 10. Sa level 1, yung 10 may 1. Tandaan nyo lang yon. At sa level 1, ang nakukuha po dyan ay NC1.
As you can see, level 1, para sa grade 10 yan, tapos nakakakuha sila ng NC1. Then next, the level 2. Ito naman po yung mga grade 12. Yung 2, doon sa 12 may 2. Tandaan nyo na yan. At dahil may 2, ang NC po nila dyan ay NC2. That is the level 2. At sa level 3 naman, NC3. And sa level 4 is NC4. Ganun lang kadali. Level 1, 2, 3, 4, NC1, NC2, NC3, NC4. Then, sa level 5, yan na yung diploma. At yung level 6 naman, yung baccalaureate. Yan na po yung atin, mga degree holders. Anong level tayo? Level 6. Then, sa level 7 naman po, yan po yung post-baccalaureate. At ang level 8 po, yan yung mga doctoral and postdoctoral. Ulitin ko po, meron po silang 8 levels of descriptors. And now, what is your answer? A, B, C, or D? Tingnan mo ang 1. Kasama ba ang 1? Opo. Kasi po may 8 levels po sila. Ang 2 po, kasama ba? Hindi. Ibig sabihin, tanggalin mo na si A tsaka si B kasi may 2 sila na hindi naman kasali. Elimination. E di ang pagpipilian na lang, C or D. Dapat ganun, marunong ka mag-eliminate para hindi ka na nalilito. Nagbabawas ka na ng pinagpipilian mo para hindi masakit sa ulo. And number 3, it presents an articulation of the different levels of education in the Philippines. Tama ba? Yes, kasama siya. Kung mapapansin mo, si 1 and 3 kasama. Nakikita mo na agad ang sagot. And number 4, it does not concern TESDA. Tama ba siya? Mali. Kasi po, may TESDA po dyan, yung mga NC. That's why the correct answer is letter C. 1 and 3. Yun po yung tama about the PQF. Nakuha mo ba? Papasa ba? Papasa na, magtatap pa. At yun lamang po. Thank you po. Palambing naman po. Subscribe my YouTube channel, Vinyl Vlogs, at pa-follow na rin po sa Facebook, Veronica Cruz. At yun lamang po. Maraming salamat po. Nanood po ba kayo kay Sir Buracho dati? Hi teachers! Hi future updates! Kumusta? Kumusta? Okay, nanonood po ba ako dati? Nanood po ba ako dati kay Sir Melvin Buracho? Opo. Nanood po ako dati sa kanya nung magkakaroon kami ng diagnostic sa CBRC. Isa kasi siya sa mga lumalabas sa YouTube noon. And then, nakita ko, na-explain niya, nirarasyo niya. Tapos yung materials na meron ako, nakikita ko na nirarasyo niya. Ina-explain niya. Nagustuhan ko yung pag-explain ni Sir noon. Situational. Some, hindi ka talaga maboboring. Enjoy. And then, lalo na sa Gen Ed, kasi ako mahina ako sa history. Tapos siya yung pinapanood ko noon. May mga tinuturo siya pag first man lang, ganun. Yung 16th century, yung mercantilism, tanda ko sa kanya yon. Tapos yung mga isim-isim sa kanya ko rin pinanood. Kasi naiintindihan mo na siya during your college. Pero iba pa rin kapag na siya, pang board exam. Kaya yon, nanood din po ako. May time na, alam nyo ba, yung 1 hour. Pero sa totoo lang, natatapos ko lang hanggang 15 minutes, 20, hindi ko talaga makalahati, naluloka ako sa sarili ko. Tapos yung linalike ko na sila para sa susunod, panonoorin ko na, hindi ko matapos-tapos. Pero yun, thankful din ako sa mga videos ni Sir Melvin. May time pa nga na, dahil hindi ko naintindihan, hindi ko yata narinig, sinesearch ko yung anong mga topic na naituro niya. May mga natutunan ako sa kanya na pwedeng i-apply sa board exam or during your review. But yun nga, nung nag-start na yung review talaga, hindi na ako nakapanood. Kasi ako, mas gusto ko talaga sa akin na mag-organize. Kunyari, by subject talaga ako, ganun. Tapos yun nga, dun sa by subject, may topic na hindi ako alam. Ayun, titingin ako sa YouTube kung sino yung mga mas maiintindihan ko, ganun. Siyempre, tumitingin-tingin din ako. Baka may mga blessing din siya. Sabi ko nga sa inyo, maging wise kayo. Malay nyo dito, may mga blessing na may iba pang blessing sa kanya. Di pag pinagsama nyo yun, di mas mataas o kaya mag-top talaga kayo. Pero yun, sabi ko nga sa inyo, nagtiwala ako sa CBRC. Siyempre naman, sayang naman yung pinang-enroll ko, no? Kung hindi ko rin naman gagamitin. Pero yun nga po, no? Especially sa mga nagsa-self-review, kapag mga nagtatanong sila sa akin, lagi kong sinasabi,
I recommend Sir Melvin Borracho. Lalo na kung nagsi-self-review. Pero lagi ko rin po sinasabi, manood po kayo ng mga free let review po ng CBRC sa YouTube or sa Facebook. Pag nagla-live na sila, panoorin nyo na po. Kasi minsan yata nawawala, I'm not sure. Basta kapag live, panoorin nyo na. Tapos si Teacher Seppi din. Kay Sir Job naman, yun, nakikita ko yung mga drills niya sa Facebook. Tapos kay Sir Melvin, yung best friend ko kasi, kasama ko siya sa review center, pero mahilig din siyang manood kay Sir Melvin. Natatawa nga ako. Bago kami mag-start ng review sa CBRC, umaga pa lang talaga nanonood na siya kay Sir Melvin. Tapos, medyo alam na niya yung mga sagot nun. Kasi kapag sa CBRC, may materials na sasagutan ka. Ako naman, wala, tamad ako. Hindi ko alam that time. Kaya siguro di ako nag-top. Charis. Siya nanonood nun. Kaya alam niya yung ibang sagot nun kapag sasagot ng materials. Ako hindi ako nag-a-advance. Umasa ako sa sa lecturer. So, ayun nga, yung kaibigan ko, siya, membership ba yun? Kasi may time yata na kapag member ka, may mga mapapanood ka na hindi napapanood ng lahat. May mga private videos kasi kapag may membership yan. Pag member ka doon, may mapapanood ka na exclusive for you. I think ganon, but I'm not sure. O diba, napahaba ang usapan. Basta I really recommend, manood kayo pag may free let review, lalo na ngayon, parating na, palapit na, marami ng live yan, ang CBRC, sila Sir Melvin, Teacher Seppi, ayan. O, diba, napahaba. O, asan na, magrarasyo pa ako. And here's another topic that you should know before taking the board exam. O, bilisan na natin, sagutin mo na to. Which are elements of a profession like teaching? So, 1, long years of professional education. 2, passing the competency-based examination to obtain from TESDA. 3, continuing professional development. 4, adhere to a code of ethics for professional group. What is your answer? A, B, C, or D? O, dalian na natin. Ano sagot? Reveal na natin. The answer is letter B. Bakit? Kasi po, di ba, long years, ilang years ba tayo ng professional education? Ang 3, kapag professional ka, kailangan tuloy-tuloy lang. Dine-develop mo pa rin ang sarili mo as a professional. At syempre, sumusunod ka sa code of ethics. Bakit ang 2 hindi kasali? Ipapasa mo daw yung exam to obtain from TESDA. O, kasama ba yon? Tama ba yon? Hindi po. That's why the answer is letter B. 1 po is, syempre, kailangan natin ng mahabang pag-aaral. Diba, mga 4 years, mga bachelor's degree yan. And then, ang 3 po, of course, kailangan, dahil tayo ay mga professional, kailangan patuloy pa rin tayong dine-develop ang sarili natin as a personal, professional. Diba, CPD, pumapasok yan dyan. Yes, CPD. At yung 4 naman, of course, may code of ethics tayong sinusunod. That's why the answer is letter B. Hello, Ma'am Cutie. Char! Ask ko lang po, anong gagamitin na ballpen po sa exam? Thank you, ma'am. Sana mapansin. Hi, teachers! Hi, future operators! Kumusta? Ayan, magandang tanong yan. Kailangan tinatanong din yung mga maliliit na detalye, maliliit na bagay-bagay. So, alam nyo ba, teachers, nung actual board exam, ang dala kong ballpen ay ganito. Gel, my gel, no? Ito yung dala ko kasi ito yung hilig ko talagang gamitin kapag nagsusulat kasi ang ganda-ganda ng sulat ko dito. But, alam nyo ba, nagtaka ako bakit sabi nung kasama ko sa board exam, sabi niya, ay, wag yan ang gagamitin mo. Kasi nga daw, hindi ko alam. Dahil ba matala? Ganun ba? Hindi ko alam. Pero yun, ang ginawa niya, pinahiram na lang niya ako ng ballpen. I think ang pinahiram niya sa akin nun is HBW or I recommend this one. Mas okay na to. Kasi, eto daw normal. Hindi ba to normal? Pero yung teachers, mas maganda, magdala na lang kayo ng mga ballpen, ng mga extra. Tapos magtanong na lang kayo sa proctor kung ano yung mas okay gamitin. Pero eto, I think, or kaya HBW. Basta, kung gusto nyo magdala kayo. Pero magdala rin kayo ng extra para sure po tayo, ha? Magtanong po kayo sa proctor. At yun lamang po, here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, pag-usapan natin to. Which is the ground for revocation of professional license?
Pag sinabi nating revocation, teachers, tatanggalin na yung lisensya mo ha. Iba yung suspension sa revocation. It means totally canceled na po. Okay, so ano yung mangyayari? A. Habitual use of drugs. B. Courting of students. C. Unexcused absences in school. And letter D. Habitual tardiness. Okay, ano yung pinakamabigat dyan sa tingin ninyo? And that is the answer. Okay, sa habitual tardiness, naku naman, pagsasabihan ka or sa pagsabihan mo ng sarili mo, but this is not the answer. Letter C, unexcused absences in school. Pero hindi pa siya ganun kabigat. Letter B, courting of student. Walang masamang manligaw sa estudyante mo, basta sikreto lang at nasa tamang edad siya, which is 18 years old. Okay lang yan. Pero dapat private lang ha. Tinuruan pa kayo, no? Char lang. And letter A, habitual use of drugs. Grabe naman. O, di halata na ang sagot. What is your answer? Isigaw na natin. Letter A. Syempre naman, yung paggamit ng ganyan, talagang magkakaroon na ng revocation of professional license. At yun lamang po. Thank you po. Ang daming lumabas mga drills nyo sa pre-board namin. Thank you so much. More drills pa po, please. From Mars. Hi, teachers! Hi, future LPDs! Kumusta? Kumusta? Kumusta ang pre-board ninyo? O, wag kayong masad. Kung mababa ang score ninyo, hindi naman yan actual board exam. Bumawi kayo sa board exam. O, sino yung mga nag-top dyan? Sino yung mga matataas ang score? Abay, galingan nyo pa. Tandaan, iba ang pre-board sa actual board exam. Maraming salamat din po sa panonood. Pero tandaan, hindi lang minememorize ang questions and answers, kundi irasyon po ninyo. And here is another topic that you should know before the board exam. Okay, let's answer this one. Can teachers who failed the LET be hired as teachers? Yung mga hindi ba nakapasa sa board exam ay pwede pa silang ma-hired as teachers? A. Yes, if their failed rating is at least 66. Pwede daw sila. Kung nag-fail daw man sila, at least 66 daw ang rating. Letter B, if they failed once only. Kung isang beses lang daw sila bumagsak. Letter C, yes, if granted a special permit by the Board of Professional Teachers. Kung bibigyan daw ng permit ng Board of Professional Teachers. And letter D, yes, if they are hired only by private schools. What is your answer? A, B, C, or D? Kung alam mo sagot, isigaw mo na. Okay. Tanggalin na natin ang A and B. Tama ba? Obvious naman, hindi naman sila tama. Okay. Ano ang sagot nyo? C or D? Gusto ko may ganyan. Isip-isip. Ano sagot nyo? Sige nga, huwag magsisinungaling sa sarili ha. Tayo na nga lang dalawa magsisinungaling ka pa, Charles. Okay. Letter D ba yung sagot mo? Letter D. Okay, yes, if they are hired only by private school. Mali. Teachers kahit nasa private school, kailangan po ay pasado din po. Kailangan ay may lisensya din po. Tandaan nyo yan. That's why the answer is letter C. Pwede pong magturo. Diba meron din tayong mga para-teachers, yung bumagsak sa board exam, pero nakakapagturo pa rin. That's why the best answer is letter C. Nakuha ba? At yun lamang po. Thank you po. Congrats, ma'am. Isa ka sa pinapanood ko nung nagre-review pa ako. I am an LPT now. March taker. Hi, Sir Eds. Congratulations po. Hi, teachers. Hi, future LPTs. Kumusta? Kumusta? By the way, ulitin ko lang po. Maraming salamat sa mga March passers po. March takers. And now passers na. Kasi nag-message pa rin kayo. Char! Maraming salamat po talaga. Lalo na dyan, alam ko kung sino yung mga patuloy pa rin naglalike kahit sa iba kong content. Mga nagko-comment pa rin sila. Maraming salamat po. Super! And here's another topic that you should know before taking the board exam. Hindi po ikaw, sir. Yung mga last September po. Okay. What was the main characteristic of education during the years of Hispanic colonization in the Philippines? A. Adequate. B. Religion-oriented. C. Free. Letter D. Secular. What is your answer? Isigaw mo na. Okay. Kanino yung free education? Kanino yung free? Yes, sa American po yan. That's why the best answer here po is letter B. Religion-oriented po pagdating sa Hispanic.
Ulitin ko po, religion-oriented po, pagdating sa Hispanic. Okay, next. Which of the following laws prescribe licensure examination for teachers and will strengthen the regulation of the practice teaching in the Philippines? A, B, C, or D? Okay, pag letter D po, PD lang po yan, walang A. PD 1006. Pag sinabi nating PD 1006, yan po yung Decree of Professionalizing Teaching. Noong 1976 pa po yan, ha? And letter C, Batasang Pambansa bilang 232. Yan naman po yung Education Act of 1982. Yan yung mga rights of parents, right of stakeholders, ganun. Right of school. And letter B, RA 9293. Tandaan, si RA 9293 naman po, yan po yung amendment kay 7836, yung mga may idinagdag. At yung 7836 naman po, yan na po yung tamang sagot. Okay. Kapag may nakita kayong will strengthen the regulation of practice teaching, that is a RA 7836 po, which is the Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. Nakuha ba ang tamang sagot? At yun lamang po. Thank you po. Ma'am, nakapasa ako nung March. Big part ka dun. Sa achievement ko, maraming salamat po. From Sir Bads. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? By the way, maraming salamat Sir Bads. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, which of the following is the correct sequence in making a lesson plan? Oh, dapat alam nyo na yan. 1. Activities. 2. Evaluation. 3. Follow-up assignments. 4. Determine the objective. And 5. Subject matter. What is your answer? A, B, C, or D? Kung alam mo sagot, isigaw mo na. And now, let's reveal the answer kasi dapat alam nyo na yan. The answer is letter A. Of course, ang una po ay dapat objectives. Ano po ang objectives natin? Yan po yun dun sa may 3 domains, which is the CAP, the cognitive, affective, and domain. And the next one is the subject matter. Diyan napapasok yung ano yung lesson mo, ano yung topic, ano yung mga references, dun na yan papasok. And the next one is the 1, which is the activities. Diyan napapasok yung mga preliminary activities, the discussions, like that. And then ang susunod po ay ang 2, which is the evaluation. And the last one is 3, which is follow-up assignments. Tandaan nyo, sa lesson plan, we have OSLEA. O-S-L-E-A. OSLEA. Which is the O is objective, S is the subject matter, and L yung learning activities. Diyan napapasok yung mga preliminary activities ninyo. Yung mga presentations, nandyan na yan. Also the activities. And then next is the evaluation, which yung assessment. You have to evaluate kung naiintindihan ba talaga ng mga bata yung tinuro mo. Nakuha mo ba yung objective mo? Na-achieve mo ba? Na-achieve nyo ba? And the letter A, which is the assignment. That's why it's OSLEA. Objective, subject matter, learning activities, evaluation, and assignment. Tama ba? Naintindihan ba? At yun lamang po. Thank you po. Hi ma'am, sino ba talaga ang father of psychology at modern psychology? Iba-iba po kasi yung mga sinasabi sa nababasa ko, nakakalito po, haha. Hi teachers, hi future LPDs, kumusta? Teachers, I hope napanood nyo yung mga pabaon dyan, na playlist, yung mga rationalization, mga LPT tips, yung mga let ratio by subject, napanood nyo po, I hope. Kasi po yung mga ganyang question, na-answer ko na po yan dun sa mga March passers. Ganito kasi yan. Minsan kasi, depende yan sa questions at choices. Dun sa PRC, ang sagot talaga sa modern ay si Freud. Pero kung wala si Freud, ang nandun tama si Wundt. Kaya ang isasagot nyo, si Wundt, kung sino ang nandun. Pero pag parehas nandyan si Freud at si Wundt, ang modern po ay si Freud. Ulitin ko po, the father of psychology ay si Wundt, si Wilhelm Wundt. Sa modern naman po ay si Sigmund Freud. Pero kapag tinatanong sino daw yung modern psychology tas wala si Freud, of course, your answer will be Wundt. Naintindihan po ba? Naintindihan ba?
Okay, and now, let's have another topic that you should know before taking the board exam. Okay, let's answer this one. This is also known as the Enhanced Basic Education Act of 2013. What is your answer? Bilisan na natin dito kasi basic lang. Ilang beses na rin itong narasyo. What is your answer? A, B, C, or D? Okay, let's start with letter D. Teachers Professionalization Act of 1994, yan yung RA 7836. Tama ba? Yung RA 7722, yan naman ang CHED. And letter B, RA 7796, yan naman po yung TESDA Act of 1994. TESDA po yan. That's why the answer is letter A, K-12 po, Enhanced Basic Education. Next, which of the following shall receive the highest budgetary allocation according to the Philippine Constitution? A, 1 only, C, 1 and 2, B, 1, 2, 4, D, all of the above. Kindly read and answer it. Kung alam mo sagot, isigaw mo na. Okay, sino daw yung may pinakamataas na budget? 1. Education. 2. Health. 3. Campaign against illegal drugs. 4. Culture, arts, sports, national identity. Anong sagot mo? Pag nasagot mo to, may mga idea ka na talaga. Okay, the answer is letter A. Education po. Yan po ang may mataas na budget. At yan na muna po. Thank you po! Hi ma'am, I'm from Bicol. Lagi din po ako nanonood ng video nyo po about sa review sa LET. Self-review lang po ako. From It's Me, Belle. Hi teachers! Hi future LPDs! Kumusta? Kumusta? Hello po sa mga taga Bicol! I hope makapasyal ako ulit dyan. Nakakakilig naman. By the way po, no, mga taga Cagayan de Oro, Davao, Baguio, marami pa. Maraming salamat po sa mga nanonood. Nakakakilig. Sabi ko sa mga self-review, wag lang sa akin magfo-focus ha. I recommend CBRC Let Review. May mga free Let Review po sila sa Facebook or YouTube. And Sir Melvin Buracho, para talaga sa mga nagsi-self-review. Pero okay lang yan, kahit konti, maggastos tayo ng konti para may makuha pa tayong ibang materials. Okay po ba? And here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, pabaon to. Lumabas to. Okay, when does Thorndike's Law of Readiness best apply? Okay, di ba si Thorndike, yan yung may mga laws of learning siya? Law of exercise, law of readiness, marami pa, law of belongingness, ganun. So, ano naman yung best apply po dyan, doon po sa law of readiness ni Thorndike? A, when teachers require quick answers to questions, si teacher ba is minamadali niya yung mga estudyante niya na sumagot agad sa kanya. Na-apply ba ang law of readiness sa letter A? Letter B, when a teacher gives enough time for students to answer. Si teacher daw, binibigyan niya ng enough time, ng tamang oras ang estudyante niya para makasagot ang estudyante niya. Sagot ba ay letter B? Letter C, when a teacher pairs the quick and slow learner, so pinagpa-partner niya yung mabilis at yung mabagal na estudyante. And letter D, when a teacher prepares well for presentation, pag si teacher daw ba ay hinahanda niya ng maayos yung presentation. So, saan po na-apply yung law of readiness? Let's say letter A, hindi na. Tanggalin na natin. Letter C, tanggalin na din natin. Wala namang law of readiness dyan. So, pagpilian natin ng letter B and letter D, what is your answer? Pag nakuha mo to, papasa ka na. What is your answer? I-reveal na natin. The answer is letter B. Why? Law of readiness. Di ba dapat, binibigyan mo ng enough time ang bata sa pagsagot? Anong mafe-feel niyan pag tinawag mo yan na hindi yan ready sumagot sa'yo? Di ba mapuprostrate yan? Kaya may mga bata na natatakot kapag recitation. Natatakot sila kapag random nagtatawag ang teacher. Napuprostrate sila pag hindi sila nakakasagot. Pwede nating sabihin yung letter D, di ba? Prepares well for presentation. Pero ano ang sabi ko sa inyo? Ang lagi nating uunahin ang kapakanan ng estudyante. That's why the best answer is letter B. Law of readiness. Give enough time for a student to answer. May ginagawa tayo dyan, di ba? May mga binibigay pa tayong seconds before natin
ibato yung question sa iba or ibigay yung sagot, di ba? So, may mga Socratic method pa like that. Again, the answer is letter B. Nakuha ba? At yun lamang po. Thank you po.